Sa mga pangunahing balita naman sa labas ng bansa, mga negosyante ng South Korea pumasok na muli sa North Korea sa pagbubukas ng Kaesong Industrial Zone. Matapos ang 5 buwang pagsasara ng nasabing lugar at balutin ng military tensions at bantang digmaan. At kasunduan naman sa pagitan ng Estados Unidos at Russia laban sa chemical weapons ng Syria, malugod na tinanggap ng bansang China. Ito ang mga Globe Balita ni Edwin Sebio. Tumawid na papasok ng North Korea ang mga negosyanteng South Koreans. Ito ang bunga ng naging sensitibo na pagkilos ng mga namagitan para sa pagbuting muli ng relasyon ng Korean Peninsula. Ayon sa isang tigapamahala o manager ng Seoul Korean Textile Company na tumanggi ng pangalanan, sana'y magbalik-aniya ang maayos na pagtatrabaho ng mga kawani mula sa dalawang Koreas. Magugunitang sa nagdaang mga buwan, tumindi ang tensyon sa Korea kung saan laging nagbabanta ang Pyongyang ng nuclear strikes. Naging dahilan ito para alisin ng NOCOR ang mahigit 50,000 mga workforces nito mula sa Joint Industrial Zone. At dahil sa paghupa ngayon ng tensyon, nagkasundo ang dalawang Koreas na ituloy na ang operasyon ng industrial zones. Bilang bahagi ng kasunduan, tinanggap ng North Korea ang kahilingan ng South na kailangang manguna ang NOCOR sa paghimok sa mga negosyante na mamuhunan sa Kaesong Industrial Park. Malugod na tinanggap ng China ang nabuong kasunduan ng Estados Unidos at Russia. Ito ay para ibasura ang weapons ng Syria. Tila nagpalakas pa ito sa posibilidad na tirahin na ng US ang rehimen ni Bashar al-Assad. Ang inilabas na mensahe ng China ang una nitong opisyal na reaksyon bilang isa sa mga bansang superpower. Patuloy naman ang pagtanggi ng Syria na mayroon itong chemical weapons at wala umano itong ginagamit na ganong uri ng armas. Gayunman, layunin ng US-Russian agreements na mailagay sa international control ang mga chemical weapons ng Syria. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.